Sa video natin ngayon mga maestro ay alamin at pag-usapan naman natin itong mga list of agencies po na hindi po eligible or hindi po qualified para sa PBB 2023. Ayan, latest update po yan ngayong araw, February 23, 2025. Ayan. So upon checking nga po sa website po ng PBB Secretariat ay nakita po tayo doon ng 32 na mga agencies mga maestro na hindi po nag-eligible for PBB 2023. Ibig sabihin, itong mga babanggitin po natin na agencies ay hindi na po sila makakatanggap ng PBB 2023. Ang dalawa lang naman po ang reason, mga maestro. Ang unang reason kung bakit sila hindi eligible is non-submission. Ibig sabihin, marahil ay hindi po sila nakapag-submit ng mga requirements na hinihingi po para sa PBB 2023. At ang ikalawa naman po ay hindi sila umabot sa passing score sa scorecard mga maestros, kasi kailangan nga po ay ma-achieve or maabot po ninyo yung nakatalagang points and score mga maestro sa isang agency para po kayo ay mag-qualified. Yan, so isa-isayin lang natin mga maestro ano ba yung mga agencies na yon na hindi po pinalad para sa PBB 2023. Ayan, so nakita niyo na po sa screen po natin, yan po yung mga naka-highlights na red sa bandang dulo. Yan po yung mga agencies na hindi po nag-qualified or hindi po eligible for PBB 2023. So ulitin lang po natin or remind lang po natin kayo mga kamaestro, ito po ay hindi pa po tapos. Marami po mga agency na wala pa pong scorecard. Kabilang na nga po dyan ang Department of Education Office of the Secretary, kung saan po tayo kabilang mga teachers. So as of now po, as of today, ay hindi pa po lumalabas ang scorecard for DepEd. So ang babanggitin lamang po natin dito is yung mga agencies na lumabas na po ang kanilang mga scorecard. So unahin po natin itong Department of Agriculture, Office of the Secretary. So hindi po sila pinalad. Kaya nakalagay dyan po dyan is no. Ayan, total score, NA. So pag NA po ang nilagay ko, ibig sabihin po niyan is non-submission ng mga requirements. Ayan, so unang agency po or unang opisina na hindi na-qualified for PBB 2023 is itong Department of Agriculture, Office of the Secretary, na sinusundan naman po yan ng galing pa rin sa Department of Agriculture, particularly po sa Agricultural Credit Policy Council. Ayan, mayroon po silang sinubmit na requirements pero hindi po umabot ang kanilang total score. 13 lamang po. Dapat po kasi dito is 14. And then total points naman is 65. Kailangan naman po dito is 70. So kailangan maabot mo yung 14 na score at points naman na 70 para po mag-qualify ang isang opisina sa PBB 2023. Next naman po is ito, ang Department of Agriculture pa rin. Ang opisina naman po ng National Meat Inspection Service. Ayan, hindi rin po umabot ang kanilang total score, 11. Ang kanilang total points is 55. Next po, DOA pa rin, Department of Agriculture, opisina po ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. So hindi rin po umabot ang kanilang total score, 11 lamang po, and 55 naman po ang kanilang total points. Alright, next po is itong, ayan, nagmumula po ito sa umbrella organization ng DepEd, and attached agencies po ng DepEd. Linawin lang po natin mga kamaestro, although naipaliwanag ko na ito sa dati nating video, sa isa nating video, ito po ay hindi para sa mga teachers kasi tayo po ay kabilang sa Department of Education, Office of the Secretary. So ito po yung mga attached agencies lamang po ng DepEd. Unahin po natin itong National Academy for Sports. Ayan, non-submission po kasi yan nakalagay. Sumunod naman po is ang National Book Development Board. So, non-submission din po. Ayan. Then, next po is National Council for Children's Television. So, wala rin po silang PBB, non-submission din po ang reason. And sumunod po is ang National Museum. Ayan, meron po silang requirements pero hindi po umabot ang final score. 10 lamang po ang kanyang nakuha ang score and 50 points lang naman po mga kamaestro. Next naman is ang Philippine High School for the Arts. Ayan, same din po. Hindi rin po umabot sa score na 14. So, 13 lamang po and 65 naman po ang kanilang total point. Ayan, next naman po ay ang nagkumula naman sa Department of Finance, particularly po sa opisina ng Bureau of Customs. Hindi rin po umabot ang kanilang total score kaya hindi po sila eligible. Is ang Department of Finance pa rin, Securities and Exchange Commission, SEC, mga kamaestro. So, hindi rin po umabot ang kanilang final score, which is 12, and total points naman is 60. So, hindi rin po sila eligible. Next naman is ang nagmula naman sa Department of Foreign Affairs, Office of the Secretary. So, hindi rin po umabot ng total score nila is 13 lamang. Ayan, kaya hindi po sila eligible. Next naman ay nagmula sa Department of Health, National
Nutrition Council, hindi rin, non-submission po, no? Non-submission. Next po is ang Philippine National AIDS Council ng DOH pa rin. So same din po, non-submission din po sila. And next po is Department of Human Settlements and Urban Development, Office of the Secretary. So hindi rin po umabot ang kanyang total score na 12 lamang at ang kanyang total points is 60 lamang mga kamaestro. Next. Ayan, so we have from the Department of Information and the Communications Technology or DICT, Office of the Secretary, hindi rin po umabot ang kanyang total score na 6 lamang and ang total points naman ay 30 points lamang. And then sa naman po ay ang DICT, Cybercrime Investigation and Coordination Center, non-submission po sila para sa PBB 2023. Next, we have here National Bureau of Investigation under Department of Justice or DOJ. Hindi po sila umabot ng kanilang final score. Next, we have Technical Education and Skills Development Authority or TESDA under the DOLE or Department of Labor and Employment. Non-submission po sila. Next, we have Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines. Ayan, sa mga kasama nating Armed Forces of the Philippines or AFP. So, sad to say po, hindi po sila qualified. So, 11 lamang po ang score and 55 lamang po ang total points. Next, we have here the National Defense College of the Philippines. Ayan, so hindi rin po sila qualified kasi nga hindi po umabot ang kanilang total score na 13 at ang kanilang total points naman is 65. Alright. So next we have here from the Department of National Defense, particularly po sa Veterans Memorial Medical Center, hindi po umabot ang kanilang total score. And next naman is nagmumula naman sa Department of Public Works and Highways, DPWH, so hindi rin umabot ang kanilang total score. Ayan. And ito po yung sunod ay ang Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development under DOST. Ayan, hindi po umabot ang kanilang total score. Next, we have here DSWD naman, National Anti-Poverty Commission. Hindi rin po umabot ang kanilang total score. Next, we have DSWD pa rin, National Authority for Childcare. Non-submission po ang reason. Next, we have here DSWD, National Commission on Indigenous People. So, non-submission din po sila. And also, we have National Council on Disabilities Affairs. So, non-submission po ang reason din nito mga kamaestro. Ayan, next po is ang Department of Tourism, Office of the Secretary, hindi po umabot ang kanilang total score. Next, we have Philippine Commission on Sports, Scuba Diving, and under the Department of Tourism, ayan, hindi rin po sila nag-qualified dahil non-submission po. Next, we have Department of Trade and Industry, Office of the Secretary, ayan. So, hindi po sila qualified dahil hindi po umabot ang kanilang total score. And ang pinakahuli po is nagmumula sa sa Philippine Trade Center or Training Center under DTI. Ayan, hindi po umabot ang kanilang total score na 13 and 65 naman po ang total points. So far po, yan po yung mga agencies na hindi po qualified for PBB 2023. Ayun po mismo yan sa website po ng PBB Secretariat. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa PBB 2023 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka. Always update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2